أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, pagkatapos natin purihin, dakilain at pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa abot ng ating makakaya ay sikapin natin na maipaabot sa lahat ang gustong iparating ng khatib kanina sa loob ng masjid sa kanyang khutbah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, katulad ng lagi nating pinapaalala ng khatib na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga mananampalataya. Kapag tinawag ang mga mananampalataya, sabi ng ating mga ulama ay dapat pakinggan natin. Dapat pakinggan natin dahil dalawa lamang. Kung hindi ipinag-uutos, ay ipinagbabawal mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa talatang ito mga kapatid sa Islam, ay inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, O kayong mga mananampalataya, ittaqullah. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uutos mga kapatid sa Islam, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na matakot sa Kanya. Haqqa tuqatih, ng totoo at tunay na pagkatakot. Paano ang tunay na pagkatakot mga kapatid sa Islam? Ang tunay na pagkatakot, siya yung pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Ang tunay na pagkatakot, siya yung pag-iwas mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaroon natin ng mata, ng bibig, ng tainga at ng puso. Lalong higit ang bibig mga kapatid sa Islam. Ngunit magkaganon pa man, tandaan natin sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang salitang binibigkas ang isang tao, kundi may nakaabang na tagapagtala na handang magsulat nito. Kaya naman, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang naniniwala sa kabilang buhay at kay Allah subhanahu wa ta'ala, marapat sa kanya na magsalita siya ng kabutihan. At kung wala na siyang masabing kabutihan, ay mas mainam na tumahimik na lamang. Dahil tandaan natin mga kapatid sa Islam, ang mga lumalabas sa ating dila, kung hindi kabutihan, ito ay kasamaan. Kung hindi gantimpala, ito ay kaparusahan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa Islam, pangalagaan natin ang ating dila sa pamamagitan ng pagsasalita ng kabutihan, at kung wala na tayong masabing kabutihan, ay tumahimik na lamang. Ganon din mga kapatid sa Islam, sinabi ng khatib kanina, pangalagaan natin ang ating dila mula sa panlilibak. Mula sa panlilibak mga kapatid sa Islam. Dahil katotohanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga mananampalataya, o kayong mga Muslim, huwag kayong manglibak. Huwag manlibak ang isa sa inyo. Dahil bakit? Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Nais nyo bang kainin? Nais nyo bang kainin ang laman ng iyong kapatid na patay? Katotohanan, ito ay hindi nyo nagugustuhan. So ganun ang panlilibak, mga kapatid sa Islam, para nating kinakain ang patay na katawan ng ating kapatid. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atadaruna mal ghiba?" Sabi ng Propeta, alam niyo ba kung ano yung tinatawag na ghiba? Sabi ng Propeta, sabi ng mga sahaba, sabi ng kanyang mga kasamahan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Si Allah at ang kanyang propeta ang nakakaalam. Sabi ng propeta, "Dhikruka akhaka bima yakrah." Ang kahulugan, sabi niya, ng ghiba, siya yung banggitin mo ang iyong kapatid sa isang bagay na hindi niya ito nagugustuhan. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. At kung sakaling wala doon sa kanya, yung binanggit mo, katotohanan ay sinira o naninira ka sa kanya. Yun ang kahulugan ng ghiba, mga kapatid sa Islam. Ang isang mananampalataya ay hindi niya ito ginagawa. Dahil ito ay malaking kasalanan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ika nga tulad ng ating nabanggit itong nakaraang linggo, nakuha natin sa hadith, al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang isang Muslim dapat ligtas ang kanyang kapatid na Muslim mula sa kanyang dila at kanyang mga gawain. Dila at mula sa dila at kanyang mga gawain. Naam, mula sa kanyang kamay. So yun ang isa sa mga nabanggit ng khatib kanina. Pangalawa, sa mga nabanggit niya na kung saan bilang isang Muslim, dapat na pangalagaan natin ang ating dila mula sa namima. Mula saan? Mula sa namima. Ang kahulugan ng namima, mga kapatid sa Islam, siya yung pagdadala ng salita tungo sa iba. At ang layunin ay upang sirain ang samahan nila o ng mga tao. Mga kapatid sa Islam, ang namima ay kabilang din sa mga malalaking kasalanan na ipinagbawal sa atin sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tuti' kallahallafin mahin, hammazin masya'im binamim." At huwag mong sundin ang bawat kasinungalingan at mga mapanirang puri at mga taong nagdadala ng salita na kung saan ang layunin nila ay upang sirain ang ugnayan ng bawat isa. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, bilang paalala para mapangalagaan natin ang ating dila, imbis na gamitin natin siya sa pagsasalita ng mga walang kabuluhan, gamitin natin siya sa pagpaparami ng pagzizikir, ng pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad, kalimatani khafifatan ala lisan. May dalawang salita na magaan siya sa dila, ngunit mabigat siya sa timbangan pagdating sa araw ng paghuhukom. Ito yung pagsabi ng Subhana Rabbiyal Azim wa Subhanallah wa Subhanallahi wa bihamdih. Mga kapatid sa Islam, instead na magsalita tayo ng kulang kabuluhan, gamitin natin ito sa pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagdidikir, sa pamamagitan ng pagsabi ng La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. O kaya sa pag-istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O di kaya sa pagsabi ng la hawla wa la quwwata illa billah at iba pang mga zikir, upang sa ganun ay mapangalagaan natin ang ating dila. Ganon din, mga kapatid sa Islam, para mapangalagaan natin yung ating dila, umiwas tayo mula sa mga pagtitipon-tipon na kung saan doon sa pagtitipon-tipon na yon ay nandoon na ang mga paninirang puri, panlilibak. May mga ganon talaga. Kapag ka nagtipon-tipon na, papasok na yung mga ganon. Wal'iyadhu billah, iwasan natin yung mga ganon, mga kapatid sa Islam. Ganon din, kung sakaling may narinig tayo, kung kaya nating paalalahanan, ay paalalahanan natin. Dahil, mga kapatid sa Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?"
Sabi ng propeta, alam nyo ba kung sino yung mga lugi? Pagdating sa araw ng paghuhukom, alam nyo ba kung sino yung mga taong lugi? Sabi ng mga sahaba, hindi namin alam ya Rasulullah. So sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga muflis, sila yung ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Ang mga taong lugi, sila yung mga taong darating sa araw ng paghuhukom, sila ay mga nagsasala. Sila ay mga nag-aayuno. Sila ay may mga kawanggawa. Ngunit, wala silang matatanggap na gantimpala o kabutihan. Bakit mga kapatid sa Islam? Bakit? Dahil nung sila ay nabubuhay pa, naninirang puri sila sa iba. Naninira sila ng dangal. Kumakain sila ng yaman ng hindi tama. Pumapatay sila ng mga tao. Nananakit sila sa mga kapwa. Mga kapatid sa Islam, ang mga taong gumagawa nun, lugi pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang inaakala nila, meron silang gantimpala mula sa kanilang mga kabutihan. Ngunit, nang dahil sa mga masasamang gawain na yon, paninirang puri at paninirang dangal at iba pa, yun ay magbubura ng mga kabutihan pagdating sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Mga kapatid sa Islam, kung sakaling man mayroong dumating sa atin na balita o may dumating sa atin na salita, wag nating agad-agad na paniwalaan o ibahagi sa iba hanggat hindi natin sigurado na ito ay totoo. At kung nasigurado natin na ito ay totoo, isipin muna natin kung karapat-dapat ba ito na ibahagi sa iba. Kung karapat-dapat ba ito ibahagi sa iba o di kaya itago na lamang. Dahil mga kapatid sa Islam, yung ating dila, katulad na ating sinabi kanina, kung hindi natin mabantayan, siya ay maliit na yung dila natin. Wala siyang buto, ngunit kaya niyang manira ng kapatiran. Kaya niyang magpahiwalay ng mag-asawa. Kaya niyang magpapasok sa loob ng impyerno. Kaya kanyang ipasok sa loob ng impyerno. Ang dahil saan? Ang dahil sa dila. Kaya naman mga kapatid sa Islam, pangalagaan natin ang ating dila sa pamamagitan ng pananalita ng kabutihan. Sabi ng ating mga ulama, ang dila yufassirul qalb. Ang dila, siya yung nagpapaliwanag ng puso. Malalaman natin minsan ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang salita o kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. Kaya naman mga kapatid sa Islam, linisin natin ang ating dila at ang ating puso sa pamamagitan ng mga kabutihan. Bilang panghuli, Allahu a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.